Kartilya ng Katipunan. Ito ay ginawa para sa mga katipunero. Sa pagsali upang maging isa sa mga katipunero, kinakailangang basahin ng mga miyembro ang kartilya at code of conduct nito para mabago ang Pilipinas para sa ikabubuti. Naniniwala ang mga sinaunang katipunero na ang pagbabago sa paraan ng pag-iisip at pagkilos ng Pilipino ang pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang. Emilio Jacinto, 1875 to 1899. Siya ay pinanganak noong Disyembre 15, 1875 sa Tondo, Maynila. Namatay siya noong Abril 16, 1899 sa Mahayhay, Laguna at siya ay kinikilala na utak ng Katipunan. Sumali siya sa Katipunan at sa edad ng 18, siya ay naging pinakabatang miyembro ng Kapatiran. Siya ang naging matalik na kaibigan ni Bonifacio. Kartilya para sa mga opisyal na gobyerno. Una, ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri sa pagpipitas sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipitas sa sarili sa puri. Ikalawa, sa taong may hiya, salita'y panunumpa. Ikatlo, ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin mo ang umaapi. Ikaapat, ang gawang magaling na ang nagbubuhat sa pagpipitas sa sarili at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Ikalima, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katuwiran. Ika-6, maging bukas sa pagkikinig sa hinaing, suwestyon at pangangailangan ng mamamayan. Ika-7, ang opisyal ay may responsibilidad na panagutin ang sarili sa kanyang mga gawain. Dapat niyang tanggapin ang kanyang mga pagkukulang at maging handa sa anumang uri ng pagsusuri mula sa mamamayan. Ika-8, ang paglilingkod ng opisyal ay dapat na para sa kapakanan ng nakakarami. Ang opisyal ay dapat maging mapagmalasakit sa mga pangangailangan ng mamamayan. Ika-9, ang opisyal ng gobyerno ay hindi dapat mapagmataas, kundi dapat maging halimbawa sa simpleng pamumuhay. Ika-10, ang bawat opisyal ay inaasahang magsikap para sa progresibong pag-unlad ng komunidad. Dapat silang magsilbing inspirasyon sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga protektong magdadala ng benepisyo sa nakakarami. Kartilya para sa mamamayan sa Pilipinas. Ika-una, maging aktibong bahagi ng lipunan, magboboto ng wasto, ipagtatanggol ang karapatan ng bawat isa at magiging bukas sa pagpapahayag ng ating saloobin upang makilahok sa pagpapaunlad ng ating bansa. Ikalawa, bilang mamayang Pilipino, ang pangunahing tungkulin ay ang magkaroon ng malalim na pagmamahal sa bayan. Ikatatlo, bilang bahagi ng lipunan, ang pagtupad sa ating mga responsibilidad ay pangunahing prioridad. Pang-apat, isinususulong nito ang diwa ng pagpapahalaga sa kapwa. Nangakong igalang ang karapatan at dignidad ng bawat isa at itaguyod ang isang lipunan nagtataglay ng pag-unawa, respeto at pagtutulungan. Ikalima, bilang mamamayan, itinataguyod natin ang prinsipyo ng katapatan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ika-6, bilang takapagmana ng likas na yaman ng ating bansa, itinataguyod natin ang pag-aaruga at pangangalaga sa kalikasan. Maging responsable sa paggamit ng ating mga likas na yaman upang mapanatili at ang kagandahan at kalusugan ng ating kalikasan. Ika-7, maging responsableng mamimili, tipirin ang mga likas na yaman ng ating bansa, higit sa lahat at magiging papanagot sa paggamit ng mga kapangyarihan bilang mamimili para sa kabutihan ng kakarami. Ika-8, suportahan at tangkilikin ang mga lokal na produkto at industriya sa pamamagitan ng pagpili ng lokal
Nagbibigay tayo ng suporta sa ating mga kababayan at nagtataguyod ng pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Ikasyam, ang edukasyon ay susi sa pag-unlad. Itaguyod ang kahalagahan ng edukasyon sa ating lipunan at tutuklasan ang mga paraan kung paano makakatulong sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon sa ating bansa. Ikasampu, makiisa sa kapwa mamamayan sa pagtataguyod ng pag-asa at pag-unlad ng ating bayan. Sa pagsasama-sama, masisiguro natin ang isang mas maganda at maunlad na hinaharap para sa bawat Pilipino. Kartilya para sa napiling propesyon. Tataguyod ng cooperation sa iba't ibang sektor sa industriya, itinuturing itong pangunahing hakbang sa pagbuo ng mas malawak ng perspektibo at pagsasanib puwersa para sa pangkalahatang kaunlaran ng ekonomiya. Sa bawat hakbang ng desisyon sa negosyo, manatiling tapat sa mga ethical na prinsipyo. Hindi lamang ito isang mandato kundi ang pundasyon ng pangmatagalang tagumpay sa isang industriya na nagpapahalaga sa katarungan at kaminisan. Sa mga veterano na sa larangan ng business management accounting, maglalaan ng oras para sa pagtuturo at pag-mentor sa mga baguhan. Ang pagbibigay ng kaalaman at karanasan ay maglilikha ng mas matatag na hanay ng professional sa hinaharap. Sa harap ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, isusulong ang pag-aadaptar ng mga inovatibong solusyon sa financial management. Ito ay makakatulong na mapabilis ang propesyo at makakatulong sa pagtuklas ng bagong oportunidad para sa kumpanya. Sa pagsusulong ng kahalagang ng pagmatagalang panagutan, magalaan ng oras sa pagsagawa ng pagsuri para sa sustainable financial practices. Ito ay angkop sa panahon at naglalayong mapanatili ang tagumpay ng companies sa mahabang panahon habang nagtataguyod ng pangalaga sa kalikasan at lipunan. Bilang isang professional sa business management accounting, itataguyod ang mataas na antas ng integridad. Ang trabaho ay gagampanan ng tapat at walang bahid na pamamahaka sa salapi. Tiyak na nag-aambag ito sa tiwala ng kumpanya at ng publiko sa pangkalahatan. Ang pangunahing layunin ay siguraduhing maayos na pamahala sa pinansiyal ng kumpanya. Ibabahagi ang kasanayan sa pag-audit, pagsusuri at pagpaplano ng budget upang mapanatili ang malusog na kalagayang negosyo. Patuloy na lumago at magtatagumpay sa masusuing pangasiwa. Sa pagtataguyod ng transparency, gagamitin ang ating kakayahan sa pagsasagawa ng malinaw at tumaok na financial reporting. Ito ay naglalayong bigyan ng malinaw na larawan ang stakeholders, tulad ng mga aksyon at resulta ng kumpanya na naglilingkod sa ikakabuto ng lahat. Ang profesyon ng business management accounting ay paliging nagbabago at ito'y magtutuon ng oras at pagsisikap para mapanatili ng ating kahusayan. Sa pagkilala sa mahalagang papel ng accounting sa risk management, maglalaan ng oras para sa masusing pagsusuring ng financial risk. Aming layunin ay maaagap na matukoy at matulad ang mga panganib na maaaring makaapekto sa financial health
ng kumpanya. Mga aral ng katipunan ng mga anak ng bayan. Ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy, na walang lilim, kundi damong makamanda. Na ang ibig sabihin ay, kapag wala kang mabuting pangarap sa buhay, ikaw ay isang hadlang sa kaunlaran ng lipunan. Ang gawang magaling na nagbubuhat sa paghahambog at hindi talaga nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Na ang ibig sabihin ay, ang kabaitan ay nagmumula sa puso at mabuting kaasalan, hindi lamang sa mga kilos ng tao. Ang tunay na kabalanan ay ang pagkakawanggawa at pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos. Gawat pangungusap sa talagang katuwiran, na ang ibig sabihin ay nasa ugali ng isang tao ang tunay na kabalanan. Maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y hihigtan sa dunong, sa yaman, kung hindi mahigitan sa pagkatao. Na ang ibig sabihin ay pantay-pantay ang lahat ng tao sa mundo. Sa makatuwid, lahat ng tao ay may karapatan. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa sa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri, na ang ibig sabihin ay inuuna ng mabuting tao ang mabuting kaasalan, kaysa sa sariling hangarin. Sa taong mahihiya, salita'y panunumpa, na ang ibig sabihin ay tinutupad ng isang mabuting tao ang mga pinapangako niya. Huwag mong sayangin ang panahon. Ang yaman na walay mangyaring magbalik. Ngunit panahong nagdaan ay di na muli pang magdadaan. Na ang ibig sabihin ay mahalaga ang iyong panahon. Ipagtanggol mo ang inaapi, kabakahin ang umaapi. Na ang ibig sabihin ay tulungan natin ang mga naapi. Tulungan natin ang mga taong nawawalan ng mga karapatan dulot ng pag-aapi. Ang taong matalino ay ang may pag-iingat sa bawat sasabihin. Matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Na ang ibig sabihin ay hindi basta-bastang sinasabi ang mga sikreto ng iba. Sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga anak. Kung ang maakay ay tungo sa sama, patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Na ang ibig sabihin ay ang tatay ng pamilya ang nagsisilbing gabay nito. Ang babae ay huwag mong tignan isang bagay na libangan lang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong buhay. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ng kanyang kahinaan. Alalahanin ang inang pinagbuhutan at nang-iwi sa iyong kasanggulan, na ang ibig sabihin ay respetuhin ng mga babae. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid ay huwag mong gawin sa asawa, anak at kapatid ng iba, na ang ibig sabihin ay respetuhin ng mga pamilya ng ibang tao. Ang kamahalan ng tayo wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa, wagas sa tunay na mahal na tao. Kahit laking gubat at walang nababatid kundi sariling wika, yaong may magandang asal, may dangal at puri, yaong di nagpapapi, di nakikiapi, yaong marunong magdamdam, at marunong lumigap sa bayang tinubuan. Na ang ibig sabihin ay ang isang mabuting tao sa sumusunod sa mga turo ng palaganap ng mga aral na ito at maningning na sumikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sangkalupaan. At sabugan ng matamis niyang liwanag ang nagkaisang magkalahit magkapatid ng ligaya ng walang katapusan. Ang mga ginugol na buhay, pagod, at mga tiniis na kahirap ay labis ng natumbasan. Kung lahat ng ito ay matarok na nang nag-iibig pumasok at inakala niyang matutupad ang mga tungkulin, may tatala ang kanyang ninanasa sa kasunod nito.